Buonasera from Romania, magandang gabi, mayong gabi sa aton nga tanan at tumating na pala yung in-order ko ng mga gulay from Ate Marjeline kay Filipina Simple Life in Romania. Last time kasi umorder ako sa kanya ng mga seeds ba, tsaka yung opo at kalabasa ng Pinas. Pero grabe talaga ka-generous si Ate Marjeline. Binigyan niya ako ng napakadami ng mga freebies. Katulad na lang ng okra, latoy, pula at berde, itong kangkong na naluon na, tsaka yung alugbati. Yung alugbati, very good pa talaga siya, hindi siya naluo. Ito pala yung kalabasa na in-order ko sa kanya, kalabasang Pinas yan. Tapos ito yung opo na in-order ko rin. Then itong dahon ng ampalaya na hindi ko na talaga napuslan, kay naluo na din. Yung mga seeds pala na binili ko kay Ate Marjeline, iba-iba klase ba, pero next year na ako magtatanim or magpupunla ba kasi alanganin na, malamig na kasi dito sa amin. Tapos ito na nga yung kwento ng package ko galing doon kay Ate Marjeline, bakit nagkalaluo yung mga dahon, especially yung aking kangkong. Ako, ewan ko kung pwede pang makain, pero yung latoy ko nag-yellow na talaga siya, natigas na. Tapos yung ampalaya, kita nyo diba, meron na lang siyang yellow, pero sabi ni Ate Marjeline, pwede pa daw makain. At ito na nga yung kwento kung bakit nagkalaluo yung mga dahon ba, na dapat kakainin ko pa, excited pa naman ako. Ito kasing aming postal, first time namin na dito magpadaan ang aming order sa postal, kasi kadalasan sa mga kilalang courier kami nagpapadala at tumatawag talaga yan sila kapag yung mga order namin dumarating na at hinihatid nila sa bahay. Pero itong postal, hindi pala, iba pala yung kanilang patakaran, even though na nakalagay na doon yung aming number or yung aming number, pero kailangan mo pa rin i-verify doon sa kanila after 3 days. Pero dahil nga wala kaming kaalam-alam ng aking asawa at first time talaga naming mapadaan sa postal, kaya hinintay namin yung kanilang tawag hanggang sa dumating na 1 week na na-stress na rin si Ate Marjeline sa amin kasi bakit daw hanggang ilang araw na, mag-1 week na hindi pa rin dumadating. Supposed to be dapat is mga 3 days lang dumarating na yun. Bakit sa amin daw? Hindi pa. Wow, tinonto. Itong aming postal nandun na pala sa kanila ba? After 3 days pala dumating sa kanila pero wala kaming kaalam-alam. Kaya yan, tuloy. Hindi ako makakain ng kangkong ba? Nagkalaluo na. Kaya yung ginawa ko, gintanggalan ko yan ng mga dahon at nilagay ko sa tubig para pagamuton ko ba. Katapos niyan is ililipat ko sila sa pot para naman dumami at makakain na ako ng kangkong. Meron naman akong kangkong dyan pero hindi ko pa talaga nalipat sa pot. Tapos itong aking alugbati, very happy kita kuya kay pwede ko siya makaon. Wala siya naluo ba? Very fresh gid siya. So, tinanggalan ko na ina siya sang dahon kasi lalagay ko rin sa may botilya na may tubig kasi itatanim ko rin siya sa pot kapag meron na siyang mga ugat-ugat. Kaka-happy lang talaga kasi makakain na naman ako ng gulay na pang Pinas ba. At yan pala yung yana nagdisturbo muna sa akin. Akala ko tulungan niya akong magkuha ng dahon ng alugbati. Hindi pala. Umalis din siya agad. Maraming salamat ulit pala kay Ate Marjeline, kay Filipina Simple Life in Romania, sa lahat ng mga previous na binigay niya sa akin. Grabe, ka generous. Thank you so much. Dahil sa iyo, makakain na naman ako ng preskong gulay. Bale, alas 10 na ito ng gabi, pero tingnan nyo, super lakas talaga ng hangin at grabe yung ulan dito sa amin. Kami lang dito ng yana kasi yung aking asawa may work siya. Hindi lang sa Pilipinas, yung masama yung tiyempo ba, di kahit dito sa amin, grabe talaga ilang araw ng ganito rin. Kaya mag-ingat tayo lahat, lalo na yung mga tao sa Pilipinas ba na nakaranas ng malakas na paglindol tulad ng Cebu at Davao.